nabanggit yung soul dito. Yung becoming one with the soul is yung word. Okay, becoming one with the word. At si Kristo tumatanggap siya ng progressive revelation din. Okay, sagutin natin yung yung sin na nandun sa blood. Ang sin sa blood, hindi yung blood itself, kundi yung genes. Ang genes, o chromosomes, kunwari, yung blood, no, sa loob, mayroong nucleus, meron siyang Y or X, mga ganyan. Yung mga twisted yan ng Helix form ng mga compound na nag-detect ng iyong nature. Ang iyong blueprint na doon. Ngayon, hindi yan nasa salat. Ang sin na doon, hindi doon sa pagkabuo ng compound na molecule ng outer wall or what. Pagpunta sa umbilical cord. Kunwari, ito yung umbilical cord. Sa loob ng umbilical cord, sa labas niyan, dumala ng dugo. Ito yung loob ng umbilical cord, meron siyang membrane. I-check niyo to nasa medical science to, scientific to. So, hindi necessarily si Mary, lahat ng babae. Lahat ng babae na healthy yan, hindi may sakit. Ang membrane na yan, inaalaw lang niya ang nutrients. I-drawing ko yung, ito yung let's say blood. Ang size ng blood, compared sa nutrients, ito. Nakita niyo itong dot. Yan ang size ng nutrients. Elements lang naman kasi yan carbon, nitrogen, oxygen, kita-kita. Pero ang pagkakabuo ng isang blood, malaki yan. Hindi kasya yung buong blood sa membrane. Ang papasok lang yung nutrients. Ang sin nandoon sa genes. Pag sinabing hindi nanggaling kay Mary or Joseph ang sin, because walang sperm at walang ova pinontribute si Mary. So, yung Katoliko, natuturo sila si Mary ay pinertilize ng sperm na Diyos. Parang maasdahin na, asawa na siya. Pero hindi naman sa Batista, nagulat ako kasi nagkatibati ko sa radyo dati. Yung turo na sa Batista, meron din parang si Mary na pinertilize. Pero sa reality, ang father and mother, wala silang kinontribute na sperm and egg. In order para sa sexual form, ang sperm nila i-fertilize ang egg. And makukuha siya ng chromosome sa sperm, kukuha siya ng chromosome sa egg para magbuo ng bagong chromosome. Sa case ni Jesus Christ, when God planted the seed, buo na siya. It's a complete fetus, sa complete egg na. Fertilized na yan. Buo na. Father and mother characteristics galing na sa Diyos. When the nutrients enter the kinain ng fetus, let's say tumakbo na sa umbilical cord. Yung umbilical cord, nasusupply ng nutrients. Yung genes ng Diyos, tanda nyo, hindi galing kay Mary Joseph. Yung genes o seed, monogeny ng Diyos, yun ang bubuo ng sariling dugo. So, true. Kung mayroon tayong asawa, may na kayong anak, hindi ba yung anak, minsan yung type ng dugo ng anak nyo, iba si nanay sa asawa niya? Di ba? Mayroong mga nanay at anak, ang type ng blood nila magkaiba. Paano nangyari yan? Proof na yung bata, gumagawa ng sarili niya type ng blood. Ibig sabihin, ibibigay mo lang sa kanya building blocks at yung bata na ang magagawa ng sarili niya. Depende sa combination nitong dalawang chromosomes. So, that answers that part. Okay, ano?